we are still looking at more rainy days ahead. Pag-asa is monitoring 2 tropical cyclones inside the Philippine area of responsibility, plus a low-pressure area. The LPA west of Babuyan Islands has developed into Tropical Depression Imong this morning. Imong is seen to reach tropical storm category tomorrow. A landfall scenario is possible over Ilocos Region, Babuyan Islands, or Batanes. Meantime, Tropical Depression Dante has intensified into a tropical storm. Pag-asa says its further intensification into a severe tropical storm remains unlikely but is not ruled out. It may exit PAR by tomorrow evening. An LPA is also being monitored outside PAR. The Weather Bureau says it has a high chance of developing into a tropical depression within the next 24 hours. Aside from these weather disturbances, the southwest monsoon is still the dominant weather system. Habagat will continue to bring rains over most parts of the country, including Metro Manila. And more info on the weather. Let's bring in Pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang hapon po sa inyo. Mukhang nag-iba yata yung prospectus natin kumpara doon sa earlier po na forecast. Apo. Magandang hapon din po, Sir Lord and Ma'am Denise. Sama po kayo yung nakita na po natin sa isang low pressure area. Nag-develop na nga po ito at naging bagyo na nga po nasa may west or sa ngayon ay nasa may 115 kilometers west-northwest ng Lawag City. So, nakikita nga po natin na may signal, may nakataas na tayong tropical cyclone wind signal dahil kay Emong. Ito ay signal number 1 sa Ilocos Norte, western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union, at ang western portion ng Pangasinan. So nakikita nga din natin na posible pa rin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa may Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. Expected nga na possible na lumabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility around Saturday or Sunday. Maliban nga dito kay Emong, meron pa tayong isang minomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Bagyong Dante. Ito ay nasa tropical storm category at huling namataan sa layong 900 kilometers east ng extreme northern Luzon. Itong si Dante, nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Wala naman tayo nakataas sa tropical cyclone wind signal with regards to Dante. Gayon pa man ay posible pa rin naman itong si Dante at Emong na maghatak ng habagat kaya maulan pa rin lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Nakikita nga rin natin na posible nang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Dante bukas ng hapon o hindi kaya ng gabi po. At yes po. Ay, sige po, Ma'am Veronica, were you about to say something else? Yes po. So meron din naman tayong nilalabas. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division, merong heavy rainfall warning. Inisyo ito ng alas 2 ng hapon kung saan nakita nga natin yung red warning level sa may Zambales at Bataan. Kapag red ay serious flooding sa mga flood-prone areas, orange warning naman sa Pampanga, Cavite, Tarlac, ilang bahagi pala ng Tarlac, at yellow warning sa Metro Manila, Bulacan, Batangas, Laguna, Rizal at ilang bahagi rin ng Tarlac. Ina-expect nga natin yung light to moderate with occasional rains in the next 3 hours sa ilang lugar din ng Quezon. Yan nga po muna pinakahuli. Ma'am Veronica? Yes po. Opo. So, yung chance na magsasanib ang dalawang pwersang ito, malabo na po. So ngayon, in the next at least 24 to 48 hours, mababa na po ang chance ng iyon. Pero Ma'am Veronica, di ba may nabanggit din po kayo kahapon na parang may isa pang binabantayan, ano? I believe ang pangalan ay Fabian. Can you tell us more about that? Apo, although currently may isa din tayong low pressure area na minomonitor, ito ay nasa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility at base nga sa huling pagtaya ng ating mga tropical cyclone na forecaster ay
Sa ngayon ay kung titingnan nga natin yung latest, ay bababa pa naman yung chance ang pumasok ng ating PAR. Pero patuloy na minomonitor natin ito kung magkakaroon man ng mga changes. Pero ma'am, ito ho ba ay makikipagharutan sa habagat at magdadala ng maraming ulan din po? Opo, itong ang dalawang bagyo nating minomonitor ay nakikita natin na posible pa rin na ma-enhance o mapag-igting yung habagat. Kaya kahit sa mga susunod na araw, maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas, at lalong-lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas area. Yung mga nasa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, pati na rin sa mga nasa ilang bahagi ng Western Visayas, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iingat dahil nga malalakas yung mga pag-ulan dulot ng habagat. Sabi, no? Alright. Maraming salamat po ulit sa inyong panahon, Pag-asa Weather Forecaster Veronica Torres. Thank you, ma'am. Thank you din po.